Expanded maternity benefit at update sa Yakap program at iba pang benefit packages ng PhilHealth. Ating alamin kasama si Dr. Israel Francis A. Pargas, ang tagapagsalita at Senior Vice President for Health Finance Policy Sector ng PhilHealth. Dr. Ish, magandang tanghali po at welcome back dito sa Bagong Pilipinas ngayon. Magandang tanghali po at maraming salamat po sa pagkakataon. Magandang tanghali po sa lahat ng ating tagapanood at taga-subaybay. Happy Labor Day din po. Doc Ish, kamakailan na inanunsyo ng Pangulo yung pagpapalawak at pagtaas ng maternity benefits ng PhilHealth. Ano po yung pangunahing layunin ng programang ito at ano-ano yung mga pagbabago sa maternity coverage na ating aasahan? Well, unang-una po, syempre gusto po natin na yung ating mandato na mabigyan ng mas mataas na financial protection in times of ill health, yung ating mga miyembro or bawat Pilipino, kung kaya't ine-expand po natin ang coverage natin pagdating po dito sa maternity care. Ganun din po is we want to encourage all our pregnant women para po magkaroon sila ng safe motherhood and safe birth pregnancy, no? Para po mapababa natin yung maternal mortality and of course, neonatal mortality. Yun pong expansion natin ngayon sa ating benepisyo ay hindi lamang para sa mga ospital, kundi pati po yung ating mga accredited lying-in maternity clinics, yun pong mga birthing homes na accredited natin na nagpapaanak din po. At hindi lamang din po ito limitado sa normal delivery, kundi pati po sa cesarean delivery and some other gynecologic procedures katulad po ng tinatawag na DNC or dilatation and curettage, pati po RASPA. So ano po yung ating mga expansion na ginawa? Para po sa non-hospital facilities na accredited natin, ito yung mga lying-in, maternity clinics, birthing homes, ang dati po nating normal spontaneous delivery package na 8,000, ngayon po itinaas na natin siya sa 14,000. Pagkatapos po yun namang sa inpatient or sa hospital-based normal delivery, from 9,000 ngayon po ay 29,000 na siya. Ang cesarean section naman po sa mga ospital, from dati nating 39,000 ngayon po ay 58,000 hanggang 62,000 pesos na. And yun pong tinatawag nating RASPA or DNC na tinatawag or dilatation and curettage, kung dati po ito is around 21,000, ngayon po ito is around 36,000 pesos na. Ganon din po pinalawak natin yung pong prenatal or antenatal check-up na dati po ang kino-cover natin ay 3, ngayon po ay 8 na. Tapos kino-cover na rin po natin ngayon yung mga laboratorio, ultrasound, pati po yung mga tetanus toxoid na itinuturok sa ating mga pregnant women during their pregnancy. At yung pong postpartum care or after na panganganak, na dati ang kino-cover natin ay 1 lamang, ngayon po ay 3 visits na yung kino-cover natin. Okay. Doc Ish, ito nga po kapansin-pansin na halos 50% or even more than 50% yung itinaas ng coverage para sa normal delivery maging sa cesarean section. Pakipaliwanag po, Doc Ish, paano po ninyo natiyak na sapat na ito para mabawasan o tuluyang alisin ang out-of-pocket expenses ng ating mga pasyente? Well, opo. Well, unang-una, tayo po sa paggagawa ng ating benepisyo or sa benefit development process po natin, tayo po ay nangangalap ng mga cost of care sa ating mga accredited facilities. Yan po ay from government to private to all types of facilities katulad po ng mga maternity, clinics, or birthing homes plus level 1 or level 2 or level 3 public and private facilities. Meron po tayong costing template na ipinapalabas at kinukuha po natin yung ating yung mga datos ng mga ospital na ito or facilities para po isa sa mga pinagbabasihan natin. Pangalawang pinagbabasihan po natin ng computation, yun pong ating mismong data sa ating mga claim forms na isinasubmit ng mga ospital. Meron po tayo kasing hinihingi na statement of account. So pagdating po sa maternity care, nililinis po natin yan, kinukuha natin yung lahat ng data across all statement of accounts and kino-compute po natin or ina-average po natin yung pong data para at least ma-approximate natin yung cost of care. Para po may patupad natin katulad po halimbawa dun sa mga non-hospital facilities, yun pong panganganak ay dapat wala nang babayadan pa.
So yung pong 14,000 ay sapat na para po sa panganganak sa ating mga maternity care. Doon naman po sa mga ospital, yun pong ating 29,000 para sa normal na panganganak or yun pong cesarean delivery na 58,000 ngayon. Kung kayo po ay na-admit sa basic or ward accommodation, dapat po ay wala na ring babayadan pa. Or sapat na po yung amount na yun for basic or ward accommodation. Pero syempre, kung tayo po ay magpapa-admit in a hospital na may mga amenities, may mga microwave, may mga TV and all, tayo po ay ready to pay for co-payment for those. Doc, ayon sa naging anunsyo, posibleng ngang wala nang babayaran yung mga pasyente kahit sa private hospital, no, gaya ng nabanggit nyo. Pero paano po ipatutupad at masisiguro sa mga ospital na masusunod po ito? Kasi nabanggit nyo nga na kung sa private hospital na malaki, na may microwave, may TV, so share sila dun sa bayad. So saan po kukunin yung certain amount na para magiging kahati doon sa pagbabayad ng kanilang bill? Well, yun pong tinatawag nating no co-payment, yan naman po, or no balance billing, yun naman po yung matagal na nating polisiya. At kahit po sa universal healthcare, kapag ikaw ay sa basic or ward accommodation ng ating government facilities, 90% of the beds of government hospitals are ward or basic, at ang sa private naman po ay 10% of their beds are ward and basic. Nasa batas po na dapat no co-payment na siya. So yan po yung matagal na nating ipinapatupad. Of course, yun naman pong mga private room or yun pong mga suite room na gusto natin na mayroong amenities, yun pong co-payment doon is mga galing na sa pasyente. Because yun pong mga amenities ay hindi po kasama sa binabayadan ng insurance. We pay for the minimum standard of care for quality of care na ibinibigay po sa ating pasyente. Pero yung para sa ating kaginawahan, katulad po ng mga microwave, aircon, TV, cable, yan po ay charge na to the patient. Okay. Doc Ish, ito rin po sa prenatal care and check-up, mula po sa 4 hanggang 8 check-ups, dumoble, kumbaga, kasama po ang laboratory test at bakuna. Para po sa kaalaman ng mga PhilHealth members, maaari niyo po bang paki-elaborate ang detalye ng coverage na ito? Bali po katulad sa prenatal care, sa first trimester po, isang pong visit ang nire-require natin at yan ay babayadan natin sa around 1,100 per visit. Sa second trimester po, 2 visit yung nire-require natin at babayadan natin yan sa halagang 1,350 per visit. At kung halimbawa naman po sa third trimester, 5 visits po yung pwedeng gawin at yan ay babayadan natin ng around 3,000 pesos per visit. Yun naman po mga laboratorio na ito pong mga laboratoryong ito na required sa prenatal na nakasulat po or nasasaad sa department order ng Department of Health, yun po ay mga babayadan na natin katulad po na examination sa dugo, kasama na rin po dyan yung HIV testing and all, pati po ultrasound, yan po ay babayadan natin at meron po yung mga nakalaan na presyo, katulad po halimbawa yung ultrasound, 2 pong ultrasound ang i-cover natin, isa sa first trimester at isa sa third trimester, sa halagang tig 1,000 pesos. Yun naman po mga laboratorio, meron po tayong iba-ibang amount na nakalagay. Halimbawa po, may isang test na around 300 pesos, may isang test na around 500 pesos. Yun naman pong postnatal or postpartum, after panganganak, 3 pong visits yung i-allow natin at ito ay babayadan natin sa 1,350 pesos per visit. So, dyan po sa postnatal na yan, no, paano naman po, sir, masisiguro ng PhilHealth na maipatutupad ang lahat ng ito ng maayos, yung itong expanded maternity benefits sa lahat ng accredited hospitals at health facilities sa buong bansa? Well, unang-una, sumusunod naman po ang ating mga accredited facilities sa ating mga polisiya kasi meron po silang pinapermahan na performance commitment following all the policies and rules of PhilHealth. Pero dito rin po sa ating expanded maternity care benefits and other gynecologic procedures, naglagay din po tayo ng provision na magkakaroon dapat ng isang care coordinator ang ating mga accredited facilities to make sure na yun pong ating mga pregnant women ay nagagaidan kung saan sila susunod na pupunta or kung ano ang dapat nilang gawin or kung ano yung mga benepisyo na dapat nilang makukuha. So it is a requirement now for all those accredited providing
maternity care benefits for a care coordinator po. Alright. And Doc Ish, ano po ang dapat namang gawin ng mga buntis upang ma-avail ang mga benepisyong ito? May mga bagong requirements po ba o proseso na dapat silang malaman? Wala naman po, pareho pa rin. But ang mas maganda po sana, sila po ay registered member na ng PhilHealth. Dahil kung sila po ay manganganak or pupunta sa isang ospital para sa prenatal, ang kakailanganin po nila yung kanilang PhilHealth number. Pangalawa, maganda rin po sana na sila ay nakaregister na sa ating mga accredited yakap clinics because yun pong mga yakap clinics ay pwede pong mag-provide ng tinatawag na antenatal care or postpartum care. So pwede po silang doon pumunta para po makuha yung mga ganong benepisyo. Pero ang pinakamaganda po, talaga po sila ay registered na. At syempre, para naman po doon sa halimbawa, paying public, yung pong mga direct contributors natin or nagbabayad ng kontribusyon, ay siguraduhin din po na sana ay patuloy silang nagbabayad ng kanilang kontribusyon, although hindi naman siya makaka-apekto sa pagkuha ng mga benepisyo. Doc Ish, nabanggit niyo po yung yakap, ano? Ano naman po yung update dito sa programang ito? Kumusta po yung enrollment sa yakap sa iba't ibang lungsod sa Metro Manila or sa buong bansa? Kasi sinabi niyo kanina, para sa mga buntis, merong postpartum. Ano po yung part o ano po yung mga benepisyo na pwedeng ma-avail sa postpartum? Kasi syempre, importante po ito sa mga bagong panganak psychologically. Well, yung sa postpartum po, yun naman po ay mga visits para sa doon sa kanilang doktor or doon sa kanilang pagpapaanak. Para nga po una, ma-counsel sila. Pangalawa, mapaturuan lalo kung paano yung breastfeeding. And of course, pangatlo, para maturuan sila sa pangangalaga ng kanilang pangangatawan. At yan ay babayadan natin sa halagang 1,350 per visit, maximum of 3 visits. Yun pong yakap naman, ngayon actually po today, Labor Day, meron po tayong ginaganap na yakap para sa manggagawa. This is a nationwide simultaneous activity in all the malls at ilang mga piling sites po na kung saan meron po tayong yakap information campaign, yakap registration, yakap first patient experience, at yun pong iba pa nating mga serbisyo na pagtingin ng mga doktor, yung pong check-up or consultation, ganun din po yung pagbibigay ng gamot, at kung meron pong available na laboratory, pati po yung laboratory na i-require or pre-prescribe ng doktor, ngayon po ay nangyayari yan nationwide para sa ating mga manggagawa or para po sa lahat ng miyembro ng PhilHealth. Alright. Doc Ish, mensahe at paalala nyo na lang po sa ating mga kababayan na nakatutok sa atin ngayon. Para po sa ating mga karagdagang impormasyon, pwede po kayong tumawag sa ating 24/7 hotline at 028-622-2588. Pwede rin po kayong mag-email sa ating action center at philhealth.gov.ph or mag-check po sa ating website at www.philhealth.gov.ph. Ganun din po sa ating iba-ibang social media sites sa Facebook, sa Twitter at sa Instagram. Pwede rin po kayong magpunta sa ating mga opisina, sa ating mga local health insurance offices para po kayo ay makapagtanong at kung kayo naman ay nasa ospital, hanapin po ninyo yung ating mga tinatawag na P-cares or reach out persons ng PhilHealth para po kayo ay makapagtanong. Inaanyayahan ko lang po na sana tayo, dahil ngayon naman po ay bakasyon or holiday, ay kung tayo po ay makakabisita sa ating mga malls at makaisa at magpa-register na po doon sa ating yakap program. Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Doc Ish Pargas, ang tagapagsalita at Senior Vice President for Health Finance Policy Sector ng PhilHealth.